Hello guys, ngayon ay gagawa tayo ng pork embutido. Pwede tayong gumamit ng either chicken or beef. Pero ngayon, ang gagawin natin ay pork. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Cheese, lalagyan natin ng carrots, pickles, breadcrumbs, raisin or pasas, bell pepper, garlic, onion, eggs, salt, and pepper. Tara guys, samahan nyo ako at gagawa tayo na ng embutido. Sa 1 kilong ground pork, pagsasama-samahin lang natin lahat. Ilalagay na natin yung carrots. Ito ay isang malaking carrots, grated. So, ginadgad natin para pino siya. Ayan. Isang pirasong bell pepper. Onion, isang pirasong onion. 8 cloves of garlic. 1/4 cup ng pickle relish. 1/2 cup ng raisin. 1 cup na cheese. Kahit anong cheese yan, pwede yung mumurahin. Breadcrumbs, 2 cup. Kung walang breadcrumbs, pwede namang gumawa ng sarili, homemade breadcrumbs. Pipino ka lang ng biskwit, yung biskwit na walang palaman, yung plain. Lalagay na natin yung salt and pepper. Yung salt, hindi lang muna natin masyadong dadamihan kasi pwedeng i-adjust natin kung matabang kasi depende sa panlasa. Merong gustong maalat-alat, merong gustong matabang. At yung 4 na itlog. Yung egg natin. Ang iba, naglalagay pa sila ng green peas, ng paprika. Depende po sa atin kung ano yung gusto nating ilagay. Pwede naman yun. Ito ay ganito lang. Tapos, hahalo-haluin na natin lahat yan. Pwedeng kamayin, pwedeng gumamit ng ganitong sandok, pero para mas mahalo talaga siya, maghalo yung mga sangkap, yung lahat na ingredients na nilagay natin, mas maganda yung magkamay. Ayun. Ito pag ganito lang, hindi mo siya mamimix masyado. So talagang kakamayin natin ito. Pwede naman gumamit yung kitchen gloves, yung plastic na panglagay sa kamay. Pero pwede namang magkamay lang. Yun. So, ngayon ay kakamayin na natin to. Dahil malinis naman ang ating kamay, naghugas naman tayo bago tayo humawak nito. So, kakamayin natin. Kasi mas maganda yung meron talagang touch of love. Charot. Ito pong embutido natin ay pwede nating gawing pang negosyo. Panoorin po ninyo hanggang sa dulo dahil ipopost ko po sa dulo yung ingredients natin. Pwede nating lagyan ng kahit anong gusto nating ilagay dyan. Ang iba naglalagay ng flour, all-purpose flour, para pag naluto siya ay hindi pa rin siya magkakahiwalay. Once na mix na talaga siya, hayaan muna natin siya para
maghalo pa yung ingredients doon sa meat natin, sa ginawa nating mixtures. Ayan guys, ngayon ay magbabalot na tayo. Ganito na, nagputol na tayo ng aluminum foil. Lalagay lang natin dito. Susukatin natin para pare-pareho ang laki niya, ang dami. Lalo kung pangbenta natin guys, maganda yung pare-pareho. So, isang cup ang gagawin natin. Yan, lalagyan natin sa isang cup. Tapos, ang iba naglalagay pa dito ng pang-grace, yung margarine o kaya butter, para hindi siya dumikit sa foil. So, ganito gagawin natin guys. Ako hindi na ako naglagay ng margarine sa foil. Yun. I-spread out lang natin yan. Kasi, maglalagay ako ng hotdog sa gitna. Para pag in-slice natin yan, merong hotdog sa gitna. Pero dahil napakalaki ng jumbo kasi ang hotdog na nabili natin, dapat sana yung regular lang. So, hinati ko na lang. In-slice ko na lang. Biniyak ko na lang para hindi naman masyadong makapal. Kasi kakapal masyado pag isang buo. So, ganyan. So, tapos ngayon, i-roll na natin siya. Oh. Oh, ayan na, oh. Na-roll na natin yan. So, yan. Oh, nasa gitna na yung hotdog. Pwede namang hindi lagyan. Ako gusto ko lang lagyan, kaya nilagyan ko. Pero kung lalo kung pangbenta, pwede namang lagyan, pwedeng hindi. Yun. Tapos, babalutin na natin siya sa foil, ganyan. I-roll na natin. Ganun lang. Kasi ito, i-ganun lang natin para mag-close siya. Para hindi siya bumuka. Kung pangbenta guys, lalo na kung sa lugar natin ay depende sa lugar natin. Pwede namang kalahating cup lang yung isang ganito para hindi masyadong malaki. Pwedeng kalahating cup lang yung gagawin natin para maliit katamtaman lang yung laki niya, hindi siya masyadong malaki. Yan. Pero dahil ito ay pang ano lang natin, pang pamilya, kaya nilakihan ko na. Ayan. Jaran! Ito na yung nagawa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 1 kilo, nakagawa tayo ng 7 embutido. Yon, 1 cup yan, ganyan. Ayan. So, pagkatapos nito, ayan ang apo ko. Ayan, no, nakikigulo, nasilip din. Ang aking apo na pogi-pogi. Ayan, no, kaway-kaway na, bebe. Hello, guys. Ayan, oh, nakabantay din sa akin ang aking apo. Oh, uy, ano daw? Ano daw? Oh, hello guys daw. Ito na daw po yung ginawa ni Mama. Oh, no! Oh, no!
Oh, bye-bye na. Bye! Bye na! Say bye-bye na! Bye-bye na sa viewers natin, baby. Sa costing naman, kung ibebenta natin, guys, ang pagko-costing, ito total lang natin yung lahat na ingredients. Ililista natin lahat, yung mga ingredients natin, at kung magkano yung cost nung pagbili natin nun. Plus, syempre, dadagdagan natin ng sa labor, sa electric, or sa LPG gas, sa pagluto natin, at saka kung ano pa yung mga ibang expenses natin. Ito total natin lahat yon. Tapos, bibilangin natin ilan yung finished product natin. Katulad nito, nagawa natin ay 7. Kung magkano yung total nun, i-divide natin ng 7 pieces. Tapos, saka tayo magma-mark up, magdadagdag tayo ng tubo natin para meron tayong tutubuin. Ganun lang. Ganun lang guys ang pagma-mark up sa pag nagbenta tayo. So, depende sa lugar natin, kung saan tayong lugar. Kasi, merong mas mahal ang bilihin, meron din namang mas mura ang bilihin. At yung mga magiging consumer, yung mga mamimili ninyo, ay depende rin. Kaya sabi ko kanina, pwede nyong liitan lang ito kasi yung iba, yung affordable lang na kaya nilang bilhin. Okay guys, sana meron kayong natutunan sa vlog natin na ito sa paggawa ng embutido. At ngayon, ilalagay na natin siya sa ating steamer at i-steam natin siya ng about 30 to 40 minutes. At ito na ngayon yung ating finished product. Ito yung na-steam natin. Ayan, pwede na siyang kainin. At ito naman yung na-fry natin. After na may steam, niloto natin siya sa cooking oil.